Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay pagbibigyan natin ang requested comment ng ating kababayan na si Sister Evelyn Grado 6809. Sabi niya, I just now watch your video sis. Pwede ka po gumawa ng video kung paano ka nakarating dyan? Gusto ko po kasi dyan. Andito ako sa Hong Kong now. Salamat po. Baka hindi pa napapanood ni Sister yung mga nagawa kong video nung unang-una, bali 4 years ago na yon. Bali gagawa ako ng bago or latest na kwento regarding sa paano ba ako nakarating dito sa Spain. Unang-una ako ay nag-apply sa Pilipinas sa agency which is Richland Agency, pero unfortunately ay hindi na sila nagpapadala or nagpa-process papunta ng Europe kasi meron silang napaalis na nakarating ng Poland, na pagdating sa Poland ay wala silang dinat ng trabaho, kaya ang ginawa ng mga aplikante na yon or ng mga kababayan natin na yon ay pinabitag. That's why hindi na sila nagpapaalis papunta ng Europe. Then, in my process ng aking application na inabot ng 7 months bago kami nakarating ng Poland. Then, dahil wala pa noong Poland Embassy sa Pilipinas, ang aming process ng aming visa ay nagpunta pa kami ng Malaysia. Yung mga nauna sa amin noong time na yon ay nag-stay sila doon ng more than 2 weeks para antayin yung kanilang visa. Pero dahil sa magastos, ay nagsuggest kami na pwedeng mag-aantay na lang kami ng hanggang 3 days para makagala ng konti. Bali mag-ano lang kami, visa appearance lang, then uuwi na kami ng Pilipinas kasi masyadong magastos. Ipag-i-stay kami doon ng 2 o 3 linggo. Then, yun nga, after 7 months ay successfully nakarating kami ng Poland. Ang company na napuntahan ko doon ay doon sa company ng mga kahoy. Bali yung buong kahoy na yon ay doon ipaprocess, puputol-putulin yung mga kahoy. Then kami ang magsusupply doon sa furniture company. Mapakabigat ng trabaho doon kasi nga paghihiwa-hiwalayin mo yung magkakasize, tapos kung ano yung reject, basta tapos buhatin mo yung mga kahoy, isasalansan mo doon sa paleta, tapos yung mga reject na kahoy itatapon mo doon gamit ang wheelbarrow. Yung iba namin mga kasamahan ay days or weeks lang ay lumipat na. Pero ako ay nagantay ako ng 2 buwan bago ako umalis. Unfortunately, dapat ay 3 months ako mag-i-stay doon sa company. Kaya lang ay pinaalis kami ng iba kong mga kasamahan. Pinaalis na kami doon sa company dahil nga ang gusto kasi ng company ay i-process ng aming TRC doon. Kaya lang dahil plano naman talaga namin na lumipat, hindi kami mag-i-stay doon, nag-aantay na lang sana kami na 1 buwan pa at kami aalis na. Pero naging honest kami sa company at sinabi namin na kung po pwede ay wag na i-process ang aming TRC dahil kami ay aalis na. Okay lang sana na hindi namin sabihin na kami ay aalis na. Kaya lang kasi ang mangyayari ay kakaltasan kami. Kami muna ang magbabayad ng processing ng TRC namin. Kaya sinabi na namin yung totoo kasi mahirap kasi yung kakaltasin sa sahod namin yung pambayad ng TRC. Tapos, ire-refund naman sa amin o tay-atay. Hindi na namin makukuha yung refund kasi nga kami ay aalis na after a month. Kaya yun, sinabi na namin. Then, ang company ay hindi pumayag. Sinabi sa amin na, umalis na kayo. Ayan. Kaya yun, napabilis ang aking paglipat papunta dito sa Spain. Yung iba kong mga kasama na nag-stay muna sa Poland. Tapos yung iba, after a year, ay lumipat ng France. Ngayon, nung nakarating na ako dito sa Spain, bakit nga pala Spain ang napili ko? Dahil andito yung mga kaibigan ko. Wala kasi akong kakilala sa ibang lugar. Meron pala akong kakilala sa Italy, which is classmate ko. Nagtanong ako sa kanya kung pwede ba akong pumunta doon. Kaya lang, sabi niya, wala kasing amnesty doon, kaya hindi ako doon nakapunta. Then sa France, hindi ko rin naman alam na ganun kalaki ang sahod sa France. At wala din akong kakilala. Mahirap kasi pupunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala. Tapos hindi ko rin naman masyadong alam pa nung time na yon na mag-join ka lang sa mga Facebook group, may mga makikilala ka mga kababayan natin na po pwedeng tumulong sa iyo. Wala din ako ganong idea. Kaya yon ang aking pinili talaga ay ang Spain dahil andito yung mga kaibigan ko. Then sinabi ko na papunta dito at luckily naman, meron akong kaibigan na nakahanap siya ng matitirhan ko kung saan doon ako tumira. Pero hindi porke may kaibigan kayo dito ay syempre ay kayo ay magkikita kaagad. Hindi kasi busy din sila. Bali
Dahil kailangan, kung pupunta kayo dito sa Spain, kailangan talagang malakas ang inyong loob na hindi pwede ang mahiyain kasi dapat marunong kang makipagsapalaran ng mag-isa mo. Pagdating mo dito, maghahanap ka ng trabaho, kaya dapat malakas ang iyong loob kasi wala kang aasahan na may sasama sa iyo. Dahil dito, ang mga tao dito ay kapag weekdays ay talagang may pasok. Syempre, ang interview minsan ay weekdays, kaya kailangan malakas ang loob mo. Mag-install na rin kayo ng translator para minsan kasi kapag bibili kayo, syempre hindi pa tayo marunong mag-Spanish. Depende na lang kung lumaki kayo doon sa lugar na kahit pa paano ay ginagamit ang Spanish language. Ayan, tapos wala namang magiging problema dito dahil maraming mga kababayan tayong mga Pilipino na pwede nyong pagtanungan at tutulong sa inyo. Basta wag lang kayong mahihiya. Ayun na nga, after ng paghahanap ko ng mga mahigit, kulang-kulang isang buwan ay nakahanap na rin ako. Kasi wrong timing talaga ang paglipat ko dito. Dumating kasi ako dito ay August 12. Dapat ang pagpunta talaga dito ay wag August. Kasi pag August, kakunti ang amo. Meron ka namang mahanap na employer, kaya lang ko konti. Lalo na ako nung time na yun, wala talaga akong experience. Kaya at ang mga amo kasi ay naghahanap din ng reference. Wala din naman ako may ibibigay ni reference. Ang dami ko na-take na interview that time, kaya lang wala halos sumatawag. Kaya yun, after 1 month, saka ako nakahanap ng employer, pero dahil sa wala nang mapili yung employer na yun, kaya na lang ako ang tinanggap kasi nga, 4 ang anak, tapos maliit ang sahod, kaya yung ibang mga nag-a-apply doon sa employer na yun, walang, hindi nila tinatanggap, kaya ako na lang siguro pinagtiyagaan ng employer. Tapos hanggang 3 weeks lang ako doon, naghanap na naman ako ng iba, at yun nga, sinuwerte naman ako, napunta ako dito sa amo ko. Napakalaking tulong if ever na andito na kayo, mag-join kayo sa mga Facebook group dito sa kung saan man kayo pupunta, kung Madrid man or Barcelona, kasi napakalaking tulong ng Facebook group para kayo ay makahanap ng trabaho. Dahil tulad ko, doon ko nahanap yung aking employer, nag-post yung aking pinalitan na naghahanap siya ng papalit sa kanya. Syempre, siya na mismo yung sumala kung sino ipapa-interview niya sa employer, ganyan. Paunahan din kasi ng pag-comment doon at pag-message doon sa nag-post. Kaya yan, kung ano man yung mababasa nyo doon sa Facebook group, kung sinabi na i-direct yung message nyo na yung employer, i-direct message nyo na. Basahin nyo mabuti kung ano yung nakapost. Ayan, kaya sa mga kababayan natin na nagnanais pumunta ng Europe, pumunta na kayo dito at kung itatanong nyo kung ano ba ang way na pwede nyong gawin, ay ang pwede nyong gawin ay mag-apply kayo sa any Schengen countries. I-search nyo kung hindi nyo alam yung mga Schengen countries, i-search nyo yung 27 Schengen countries or 28 na ba yan. Tapos makikita nyo kung ano yung mga, kung saang bansa kayo mabilis na makakapag-apply o kaya meron kayong alam na hiring sa bansa na under Schengen countries, doon kayong mag-apply. Then kapag naadun na kayo sa bansa na yun, ay magtrabaho lang kayo doon kung ano yung required na taon ba. Then saka kayo lumipat dito sa Spain. Basta meron pang visa or mayroon pa kayong valid visa doon sa bansang pinuntahan nyo. Kasi once na naadun na kayo sa bansang inyong pupuntahan, ay pwede naman kayong mag-travel papunta ng Spain. Kasi wala kasing direct hire papunta dito sa Espanya. Pwede rin yung gawin ay mag-apply kayo ng tourist visa. Kaya lang kapag tourist visa, syempre malaki din ang gagastusin at meron kayong kailangang mga documents na kailangang i-provide. At saka meron din itong show money. Kaya ayan, kung ano man ang applicable sa inyo, yun ang gawin nyo, either working permit sa any Schengen countries o kaya naman ay magtutourist visa kayo. Ayan. Kung itatanong nyo kung meron ba ako may sasuggest na pwede nyong applyan, unfortunately, yung nire-refer ko sa inyo dati ay hindi ko na muna isinasuggest sa ngayon kasi gusto ko muna na yung mga naunang nag-apply ay magkaroon ng good news kasi hindi pa sila nakakalis at mahirap naman ang magpa-apply tayo ng magpa-apply tapos puro sila na napepending. Ayoko naman na mapasama kayo sa mga napipending at alam ko naman na gusto nyong makaalis kaagad. Ayan, mag-search kayo.
Pero ang advice ko lang din, kung po pwede, nababalitaan nyo naman na hindi na maganda ang application papunta ng Poland, wag na kayong mag-apply ng Poland. Pero kung syempre, kung nakapag-apply na kayo, nag-aantay na lang kayo, manalangin lang kayo at siguro naman ay may awa ang Diyos at kayo ay makakaalis din. Pero yung iba na hindi pa nakakapagsimula ng application, wag na kayong mag-apply ng Poland. I-try nyo na yung ibang bansa. Pero siyempre, pag-aralan nyo ding mabuti kung legit yung pag-a-applyan nyo. Kasi hindi natin alam kung mabilis ba kayo makakalis or kung gaano ba katagal. Kasi siyempre, yung ma-applyan nyo, ang alam nila, makakalis kayo kaagad. Kaya lang nagkakaroon kasi ng problema. Lalo na yung mga kababayan natin na mga nauna na, ay naging sila kasi din yung ibang reason kung bakit nagkaroon ng higpitan dito sa pagpunta dito sa Poland o kaya sa ibang lugar. Kaya sana sa mga kababayan natin na makakaalis, wag tayong mag-run away ng mag-run away. Gawin natin kung ano yung nararapat. Tulad ng ibang nating mga kababayan na nagpunta ng Hungary, hindi sila agad tumatakas kasi meron silang usapan na kailangan nilang tapusin ang kontrata nila bago sila umalis. Kaya yun, nag-i-stay muna sila, kahit papaano naman sumasahod din sila ng malaki, kahit hindi ganoong kalaki, at least sumasahod din sila at nakakapag-enjoy din sila kung saan sila naroroon, nakakapag-travel sila sa Spain, sa France, sa Italy, kung saan nilang gusto. Kasi nga meron na silang PRC doon at in the future, pwede naman din silang lumipat. Ayan, sana nakatulong ang video ito sa mga kababayan natin na nangangarap pumunta dito sa Espanya or dito sa Europa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking YouTube channel. Ilalagay ko na lang din dito ang description ng video ko. 4 years ago kung paano ako nakapunta dito na baka sakaling makatulong din kung ano yung naging buhay ko doon sa Poland. Maraming salamat!